importante doon. Mahalaga pa sa importante. Opo. Alright, so anyway, it's 8:35 in the morning. We'll be on until 9 po ngayong umaga ng Lunes. Ngayon naman, pag-uusapan natin mga kasama, ang totoo bang may arrest warrant na? Kanino ba galing yung balita na may arrest warrant na si Senator Bato de la Rosa? Opo. At yung ano po, pag alis na bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC na si Kaufman. Opo, kunin natin yung reaction rito ng ICC Council to Families of Drug War Victims na si Attorney Nery Colmenares. Alright, Attorney, good morning. Hi, good morning, Rod. Good morning sa lahat ng listeners ninyo. Opo, kumusta ho kayo, Attorney? Mabuti, mainit, daming issue, mataas ang presyo ng kuryente. Yun ang ano to, nakakatakot na balita. Yun ang ano to, nakakabahang balita, nakakabahala. Diyos me yun, ano ba itong nangyayari? Kaya Rod, ayaw ko nang tawag, sabihin ako na more power to you kasi mahal yung power ngayon kaya... So ano na lang ang pwede dapat, Attorney? No more power. May the force be with you na lang, okay na ako dyan. Pwede. Oo. Pero isa bang magandang development itong pag-alis ni Kaufman sa panig ng pamilya ng mga di umano'y biktima ng drug war, Attorney? Well, karapatan ni President Duterte na pumili ng abogado niya. Hindi naman natin ipagkakait yan, no? Di katulad sa mga biktima ng drug war na walang abogado, walang korte-korte. Patay agad At least siya, hindi naman namin ipagkait yung right to trial niya at right niya sa lawyer. Ang problema dyan, 2 punto. Ang una, syempre, hindi dapat ma-delay. That's the first, no? Kasi baka naman humingi ng postponement yung yung bagong abogado, aralin ko pa, tagal na nito, 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak, 2026 na ngayon, di pa nagsimula ang trial dahil sa kadami ng motion na final ni President Duterte. So anyway, the second point is, sana naman yung abogado niya hindi makapagdulot ng pangamba sa mga biktima o kaanak na kasi yun ang issue noong may sinabi si Attorney Kaufman na ang legal team niya composed ng ilang abogado na cabinet members ni President Duterte. Nangamba talaga ang mga biktima at mga witness na baka naman kasi ang legal counsel kasi may access ka sa lahat ng dokumento Baka naman malaman nila ang pangalan o address ng mga witnesses or victims. Baka naman malagay ba sa alanganin. So yung second concern lang, sana ang abogado yung talagang mapagkatiwalaan na hindi makapagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga witnesses at biktima. So, well, sana naman international lawyer kasi at least kung international lawyer, baka naman hindi naman yan sagad-saring Pro Duterte na pati ang witnesses at biktima ay maharas. So yun lang naman, pero pwede siya mag-appoint ng counsel niya. Oo. Pero ngayon wala pa kayong balita na kung sino ang kukuhanin nilang bagong miyembro ng council ng mga ng dating Pangulong Duterte. Wala kaming alam sa ngayon. So anyway, siguro dahil maraming talo si Attorney Kaufman, halos talo lahat ng kanyang mga motions somebody na mapagkatiwalaan nila na mapanalo. Alam niyo si President Duterte hindi yan sanay sa talo Dahil nung nandito siya sa Pilipinas, syempre yung lakas-lakas niya, mayor siya noon, naging presidente. Lahat ng investigasyon hindi umuusad sa kanya Lahat ng mga walang kasong na-file sa kanya Syempre, Davao halimbawa, hawak niya ang pulis, hawak niya ang investigador, hawak niya ang piskal, di ba? Mga ganon yung ng presidente naman siya, ganun din. So parang hindi siya sanay na natatalo siya. Ito, pag fair na, pantay-pantay na, ibang usapan yun. Hindi niya na magamit yung lakas niya, kaya natatalo na siya.
doon sa mga kaso sa ICC. Kaya siguro, sabi niya, palitan na lang natin yung abogado. Oo. Pero anyway, hindi namin alam kung sino yung pinili nila. Oo. Pero ang para sa inyo, mas pabor kung international lawyer rather than to... Well, sa Oo. kanya yan, no? Ang problema lang namin kung halimbawa yung legal team na minention ni Kaufman dati na cabinet members, medyo sagad-saring kasi yung mga yun. Sabi Oo. na, baka naman, baka naman mangamba ang mga witnesses ang biktima kasi malawak yung kanilang connection sa PNP, sa AFP, di ba? Hindi mo na alam yung ano dyan Pero sinong tinutukoy ni Kaufman, yung mga dating cabinet members ng dating administrasyon? Well, nagbanggit siya ng 5 or 6, di ba? Sila Attorney Salpanelo, di ba? Mga binanggit niya, di ba? So, sila, ayun, si Medialdea, yung ganon. So, nandun, katabi naman kami sa Hague. Nandun sila sa Hague, nandun din kami. Pero hindi namin in-expect na in-name sila. Okay. Pero hindi, nag-clarify na yon sa ICC kasi tinanong yan ng prosecutor at ng biktima Sila ba'y legal team nyo? May access ba sila sa lahat ng dokumento? Dito, yung mga identities at mga, kung sino yung witness or victims, gano'n. Sabi naman ni Kaufman, wala silang access. Hindi talaga sila part ng legal team. So, naayos naman na yun. And we believe Kaufman naman. Pag sinabi niya walang access, di walang access kasi napaka-stricto ng ICC sa confidentiality. But pwedeng kunin yun ng panig ng mga Duterte. Kung gusto nila. Walang rule. Walang rule kung sinong pipiliin niyang counsel. Siyempre, titingnan niya ng ICC, pero technically, wala namang rule na bawal yan o hindi bawal yan. In fact nga, si President Duterte, abogado naman siya. Under the rules, pwede niyang i-represent yung sarili niya. Under the rules, of course. Pero hindi siya familiar dyan kasi makakakomplikado ng international criminal law Ako nga, naging thesis ko na yan ng ICC Rome Statute noong 2001 pa lang Noong ako nag-postgraduate sa abroad ngayon, inaaral ko pa nga yan kasi hindi naman yan ganun kadali. Yung Rome Statute. So, kailan mag-uumpisa yung paglilitis? Well, technically, walang period na siniset yung ICC Rome Statute dyan. Pero hopefully, kasi ang May 27 na hearing, ayos ng procedure sa ICC. So, pag-uusapan yung ilang witnesses ba kayo, ang presenta ng depensa, ng prosecution, ng biktima, gaano katagal yun, anong petsa tayo mag-start, yung mga ganun yun Parang siniset. Parang pre-trial dito sa atin. So, siguro, hopefully, ito na, in the next few months siguro, masimulan naman na sana. Tagal na naghihintay ng hustisya ng mga kaanak ng biktima Pero ako naman, tingin ko, before the end of this year, magsisimula na yun. Hindi matapos yung taong to na hindi nag-start yung trial. Pero hindi naman pupwedeng basta na mag-uumpisa yan kung hindi din preparado yung panig ng akusasyon. Hindi. Pag nag-set na ng hearing date yan, hindi na pwedeng sabihin ng halimbawa depensa, hindi pa kami handa. Wala pa kaming legal team. Maganda pa, tagal na nito. Parang, tsaka pangit sa abogado yung sabihin mo, hindi pa ako handa sabihin ng kliyente mo, hindi ka pala naghahanda sa kaso. Milyon-milyon pa naman yung binabayad ko sa'yo. So, siguro naman, hindi naman yan i-claim ng depensa. Ang prosecution at biktima, handa na kami. Tagal na yan kaya nga namin pinupush yung trial. Kaya lang ang problema, nung pinupush namin yung trial, si President Duterte, motion to delay the trial. Kung disqualification, interim release, unfit for trial, jurisdiction, lahat na lang. Ngayon ang delay. Kaya sabi namin, baliktad siya kasi normally, yung isang akusadong nakakulong na inosente, he or she would avail her right to a speedy trial, di ba? Nasa konstitusyon yung speedy trial siya baliktad, ayaw niya ng speedy trial
Mm-mm. Sabagay, Rod, alam niya kasi na pag may trial, mahirapan siya sa trial dahil I don't think meron siyang mai-produce na ebidensya na magsasabi na wala Mm. siyang kinalaman sa drug war. Ayun, medyo, pag nag-trial na, medyo pahirapan na siya doon, kaya delay siya ng delay ng trial dahil I don't see, sino bang witness niya na mag-testify na wala kaming kinalaman sa drug war? I doubt it. Oho. So anyway, handa naman na kami dyan. Oho. At sana matuloy na within this year. Ayun. Mapunta naman tayo dito sa balitang sapina para kay Senator Bato de la Rosa sa usapin pa rin ng EJK. Una lumabas kasi arrest warrant. Di umano, may ano ho ba kayo? Konting impormasyon dito. Attorney, since kayo ho ang counsel at sa mga pamilya ng Yes. biktima ng drug war. Yung specific, wala kasi napakahigpit ng confidentiality ng ICC. Oo. Meron silang public warrant of arrest. Pag sinabing public warrant of arrest, ini-issue talaga nila yan. Nakalabas yan sa website nila, etc. Meron man silang not a public warrant of arrest. Oho. Ibig sabihin, hindi yan public na warrant of arrest. Dalawang klase yan eh. Okay. So, nakita ko ng statement ng ICC, the ICC has not issued a public warrant of arrest. Mhm. So, ibig sabihin yan, walang publicized na ano. Ngayon, ang tanong, posible ba na merong not public warrant of arrest? Ay ba, posible. Okay. Kasi tingnan mo naman yung sagot ng ICC. Kasi kung walang warrant, ang sabihin ng ICC, the ICC has not issued a warrant. Mhm. Di ba? Pero hindi, kinwalify nila has not issued a public warrant. O di medyo may tanong pa ngayon kung pwede pa bang ituloy yung non-public warrant. Mhm. Mhm. Diba? Opo. Now, etong binabanggit na sa PINA naman ni DILG Secretary na may kinalaman sa EJK laban kay Senator Bato de la Rosa. Ano naman ito, attorney, para Well, Oo. based sa statements nila Secretary Remulla, John Vic Remulla, bahagi ito ng investigasyon nila on extrajudicial killings, whether sa Davao or yung drug war. No? Oo. So, ang normal yon sa isang investigasyon ng piskal na nagpapatawag sila ng kung sino man ang kanilang ipatawag bilang bahagi ng investigasyon. Oo. Di ba? Ano yan part yan ng investigatory process nila. Ginagawa yan sa, marami naman Halimbawa, meron sa preliminary investigation na yan Oo. Papatawag ka na ng piskal, ikaw, mayroong complaint dito sa'yo. Punta ka nga, explain mo nga to. Oo. Mag-counter affidavit ka nga, di ba? Yung parang gano'n naman yon. So, dito naman, posible, bahagi ito ng investigation lang nila to build up a case. Okay. Bahagi lang yan. So, I don't see anything special dyan. Oo. At hindi naman pwedeng wala i-claim itong ni Senator. kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin na arrest warrant ng ICC. Hindi ito parte ng ano to. Oo. Kinlaim ni Secretary Remulla na walang kinalaman yan sa ICC dahil sabi nila hindi naman tayo member ng ICC. Oo. But una muna, yung arrest warrant, kung meron man sa ilalim ng wrong statute na pinirmahan ng Pilipinas at nag-agree tayo doon, dapat mag-cooperate ang Pilipinas o sino mang bansa kahit nag-withdraw na siya sa ICC. Kung ang investigasyon ay nasimulan na bago pa man nag-withdraw. Oo. Nakalagay na yan sa Article 127 pumayag naman. So may obligasyon dapat ang Pilipinas kahit hindi ka na member. Mm-mm. Kasi pumirma ka doon na sige, kahit mag-withdraw kami, kung may kasong nasimulan na bago mag-withdraw, magko-cooperate kami. Kaya nagulat nga ako dito sa administrasyon ni President Marcos, ayaw na mag-cooperate. Kasi daw, hindi na daw tayo member. Pumayag ka doon sa statute na mag-cooperate ka. Then pangit mo naman sa international community, pipirma-pirma ka ng tratado tapos hindi mo pala susundin. Mm-mm. So anyway, nandyan na yan. Ayaw nila mag-cooperate daw o di hindi. Pero pangalawa, ang sabi naman ni Secretary Remulla, hindi ito related sa ICC. So let's take his word for it naman. And
bahagi lang ito ng investigasyon. Oo. Ibang kaso ito, dito naman ito sa ating bansa lang. Yes, Oo, yes. itong sa Nag-investigate sa EJK kasi maraming nagsasabi na, nagpapabor kayo kay Duterte. Oo. Matagal na siyang mayor. Hanggang ngayon wala siyang Oo. kaso. Wala man lang kayo investigasyon sa kanya. Oo. Panahon ng mayor, dami na libo na yung patay mula Davao Oo. hanggang presidente siya. Tapos, di ba? So, siguro, nag-react na rin ang gobyerno na hindi, Oo. imbestigahan namin yan. O, di, sige, imbestigahan. Si President Duterte kasi, inimbestigahan siya dati ng Commission on Human Rights. Hindi niya man pinansin, pinakulong niya pa si Leila de Lima. Ang chair kasi noon si Leila de Lima ng CHR. So, in any case, ito ngayon, kailangan harapin naman nila President Duterte yung investigasyon ng mga ganyan. Oo na, pero siyempre, reaksyon niya ng ng gobyerno, sinasabi niyo nga kailangan investigahan dahil may mga ganong klaseng akusasyon. Siyempre, ang taong bayan din, lalo tigit yung mga sumusuporta din sa mga Duterte, kanilang reaksyon, ba't ngayon lang? Hindi kasi, Oo. ba't ngayon lang? Kasi Ba't ngayon lang ang, 6 na taon si Duterte na 2022 lang naman ang kaupo to si Marcos. Oo. Pero he should have started it earlier, di ba? Oo. Yun naman ang problema sa justisya natin dito, Rod. Oo. Pag alyado mo, hindi mo imbestigahan Pagpalaban mo na lang. Pero doesn't mean na walang batayan yung investigasyon, di ba? Oo. Yung bakit ngayon lang na statement, hindi yan mahalaga sa akin sa law. Oo. Kasi marami naman tayong korupsyon na kinakasuhan ng mga congressman, senador, noon pa man yan. Tapos ang sagot nila pag may kaso na sila, bakit ngayon lang? Politically motivated yan. Lahat na lang ng politiko na may kaso, politically motivated Ako naman wala akong pakialam, pwedeng totoo yung politically motivated na yan, sabihin ko sa mga Duterte, Sara Duterte. Pwedeng to politically motivated, pero sagutin mo pa rin yung tanong, saan mo dinala ang confidential fund? Kahit na politically motivated yan, may karapatan ang mamamayan na tanungin kung saan mo dinala ang pondo. 612 million yun, di mo lang i-account. Diba? So, yun lang naman ang punto ko dyan. Nandiyan na tayo. Ito ay mabilis na reaction lang. Yeah. Speaking of Confi Fund, tinutukoy nyo dyan ang impeachment complaints laban kay Vice President. Ano pong inaasahan ninyo sa ating mga mambabata sa mangyayaring botohan sa plenaryo ngayong araw, Attorney? Ako tingin ko malaki ang boto nila last year nabinbin lang yon. Pero so tingin ko yan, 1/3 lang naman ang kailangan So may impeach yun. Iba syempre ang usapan doon sa Senate trial. Pero doon baliktad naman sa Senate trial 2/3 ang hinihingi. Dito naman sa 1/3 lang. So ma-hurdle yan. Bakit siya mas mababa sa House? Kasi ang impeachment is the only accountability mechanism na natira sa mamamayan para sa mga impeachable officials. So, niluwagan niya ng Constitution para madali mag-impeach. Kaya favorable yan sa mamamayan, pinadali ang pag-impeach. Ayun. Sa Senado, anong sa tingin ninyo? Well, Sara Duterte needs 9 votes from the Senate to get acquitted. Kailangan niya ng 9 kasi pag may 18 may 16 na ang senador na bumoto to convict, tapos na yan. 24 yan. So kung makakuha siya ng siyam, hindi na talaga maka-16 ang conviction, di ba? So she needs 9. May natukoy na account, siguro makakuha siya siguro ng 5. Hindi ko alam kung saan niya kukunin yung 4. So 50-50 pa yung Senado, hindi natin alam kung paano mangyari to. Pero para sa inyo, sa bababang kapulungan, sureball na ma-impeach ang pangalawang Pangulo? Sureball, mababa 1/3 lang 106 lang yan 380 nata yan dyan sa House So, maliit lang yan. Kaya yan. Alright. Thank you very much, Attorney, sa inyong oras at panahon. Ayoko Maraming nang sabihin na salamat, more power, mahal ang kuryente. Oo nga. Salamat, Rod. Thank you. Thank you. Okay. ICC Council to Families of Drug War Victims, Attorney Nery Colmenares. Alright, napakabilis po ng ating oras. 5 minutos na lang mga kasama. Abay, alas 9 na po. Kahit sinasabi ito ay lahat ay iniuugnay sa politika, ito mga nangyayari sa ating bayan ngayon, mga kasama. At the end of the day,
Iisa lang naman ang gustong malaman ng taong bayan, ang katotohanan. Yan lang naman po eh. May kasalanan ba o wala ang pangalawang Pangulo? Dapat lumabas ang katotohanan. Opo. Yan lang ang nais na mangyari, mga kasama. Kung yung ilan ang iniisip po ay ang nalalapit na eleksyon, abay dapat isipin nyo muna, mga kasama. Dahil yung inyo pong ipinapakitang interes para sa susunod na eleksyon ay para sa pagsisilbi din sa taong bayan. So dapat kung ano po magiging boto po ninyo, sang-ayon sa inyong konsensya. Wala na pala yung commercial dati na lumalabas yung konsensya. Ako ang iyong konsensya. Wala na eh. Bakit ba tinanggal yun? Ang daming na konsensya. Opo. Yan lang ang inaasahan ng karamihan dito, mga kasama, sa pagsusubaybay sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Oy, flash report muna tayo bago ho tayo magbabaybay sa ating palatuntunan. DZXL Flash Report. Flash report mula kay Action Radyo Man Marjo Domingo. Marjo. Mga kasama, nilabas na ng CIDG ang sabina laban kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng pagkakasangkot nito sa extrajudicial killings habang isinasagawa ang war on drugs panahon ng Administrasyong Duterte, kung saan nakalagay sa sabina nito na kailangan sumipot ng Senator de la Rosa sa Huwebes, May 14 ng alas 10 ng umaga sa CIDG sa Camp Crame, Quezon City. Kailangan ni Senator de la Rosa na magsumite ng sworn affidavit at mga dokumento at magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na naganap noong kasagsagan ng drug war. Sakaling mabigong mag-comply, posibleng maharap sa indirect contempt si De La Rosa. Nabati na ng linaw ni SALG John Vic Rimulya na ang nasabing sabina ay hindi arrest warrant kundi isang kautusan na nagsasabi na kailangang personal na magtungo ng Senator De La Rosa sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga kaso ng mga EJK sa panahon ng kanyang termino bilang chief ng PNP at Davao City. Kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN DZXL 558. Radyo mo DZXL Flash Report. Maraming salamat, Excel Radyoman Marjo Domingo. Yan ang sabina po'y isang opisyal na kautusan mula sa Korte, Kongreso o otoridad na nag-uutos sa isang tao na dumalo sa isang pagdinig sa Korte, magdala ng mga dokumentaryo o ebidensya. Sa madaling salita, imbitasyon. Hindi pa po yun warrant of arrest. Ang iniisip nyo, naku, may supina. Sa barangay, di ba? Pag nagmarites ka, isa sa pina ka. Para dumalo. Doon sa, isang pagdinig sa barangay. Payout ng 5K ayuda para sa mga tsuper ng piling TNVS at MC Taxi. Mas mabilis ang proseso. Excel Radyoman Chelsea Arcilla. Chelsea, good morning! Magandang umaga, Radyoman Rod. Kasalukuyan nang nakapila ang mga TNVS at MC Taxi driver ng ride-hailing app na Grab at Move It dito sa loob ng PhilOil Center sa San Juan City para mga makapag-claim nitong 5,000 pisong cash relief assistance para sa mga tsuper mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong Lunes. Ito nga ay matapos na mahinto itong pamamahagi ng nasabing ayuda noong mga nakaraang linggo dahil nga sa magulo at doble-dobling pangalan noong mga motorista sa master list, dahilan para tumulong na rin itong mismong transport network companies sa pag-aasikaso ng logistics base na rin sa kasunduan nila ng DSWD. Pero hindi katulad nitong mga nakaraang or mga naunang payout site, mas komportable na yung mga motorista ngayon dito dahil bukod sa hindi na siksikan, hindi na rin tatagagtak yung pawis nila habang naghihintay sa ayuda dahil may aircon na nga dito sa loob ng nasabing venue at may 50 paymasters din na nakapwesto.
So 10,000 motorista yung naka-schedule na mabigyan ng ayuda ngayong Lunes dito sa nasabing payout site na nagsimula nga kaninang alas 6:30 ng umaga at magtatagal nga hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Samantala may ilan namang motorista ang nakapila pa dito sa entrada ng PhilOil Center na naghihintay na papasukin para sila naman yung ma-entertain ng mga personnel ng DSWD katuwang ang mga TNC volunteers at mga miyembro ng drivers community. Ayan lang muna yung update mula dito sa may payout site sa PhilOil Center. Kasama nyo sa Quezon City, Chelsea Arcilla, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you very much, Chelsea Arcilla. So, paano mga kasama? Hanggang bukas, tayo ho'y magkakarinigan at magsasama-sama muli para sa Straight to the Point Level Up. Sa pangalan ng ating profesor ng bayan, Ricky Rosales, ako pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Susunod na ang Say ng Taong Bayan kasama ang Kuya ng Bayan. Yun o. Radyoman Sander Kayabyab all the way until 10:30 in the morning. Dito pa rin sa DCXL News 558 RMN Manila. Thank you sa lahat po ng mga nakinig, nanood sa ating YouTube channel at Facebook channel. At yung mga suki naman natin na sinubaybayan ng ating programa sa